Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang matinding bakbakan ng ating matutunghayan ngayong gabi. Biglang matitigil ang bangayan ng dalawang pamilya dahil sa pagdating ng NADCOM, kung saan hudyat na pala ng mas malaking banggaan at bakbakan ng magkabilang grupo. At para makatakas sina Ramon at Don Julio ay matapang na hinarap ni Tanggol ang grupo ng NADCOM. Dito kanyang ipinamalas ang kanyang husay at galing sa pakikipaglaban. Hindi siya nagpapadaig kahit nag-iisa lang siya at kahit marami na siyang napatumba ay ginagawa niya pa rin ang lahat para makatakas dahil habang tumatagal ang laban ay padami ng padami ang NADCOM. Sa kabila nito, kahit napakadelikado ng sitwasyon ni Tanggol ay mas inuna pa rin niya at siniguro na makakatakas ang shipment ng droga. Ngunit hindi naman papayag ang mga NADCOM na makatakas sina Tanggol at gagawin nila ang lahat para maabutan ng mga ito. Maya-maya pa ay napansin na nila Ramon na nakasunod na si Tanggol sa kanila, kaya gulat na gulat sila at mas lalong napahanga. Sabi ni Don Julio na talagang nananalaytay kay Tanggol ang isang Montenegro at hindi ito maipagkakaila. Malayong malayo umano sa impostor na si David. Inutos naman ni Mr. Con sa kanyang mga tauhan na kailangan ingatan ang kanilang produkto. Hindi nagtagal ay pinaghanda na ni Tanggol ang kanyang tropa para sa kanilang planong harangin at makuha ang kargamento ng droga. At para mangyari ito ay kinakailangan nilang patumbahin ang lahat ng mga tauhan ni Mr. Con. Napalaban naman ang tropa ni Tanggol sa mga taga-NADCOM kung kaya't nalaman ni Mr. Con na bukod sa mga taga-NADCOM ay may iba pang grupo na gustong humarang sa kanyang produkto. Agad naman tinawagan ni Ramon si Tanggol para sabihin na kailangan nilang balikan ang mga droga matapos malaman na may ibang grupo ang humarang. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi si Tanggol sa gustong mangyari ni Ramon. Walang kaalam-alaman lahat na isa ito sa mga plano ni Tanggol. Dahil hindi nga hahayaan ni Tanggol na makuha ng kahit sino man ang napakaraming droga. Tutuparin ni Tanggol ang kanyang ipinangako na hindi niya hahayaan na lumaganap ang napakaraming droga sa Maynila, maging sa buong Pilipinas. Ngunit ano kaya ang gagawin ni Tanggol sa oras na malaman niyang isa si Santino sa mga nagbebenta ng droga na galing sa Red Chaser? Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa akin channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!